Sa lalawigan ng Benguet, may isang bayan na nababalot ng malamig na hangin at dagat ng ulap. Atok, isa sa mga pinakamalamig na lugar sa bansa. Ngunit ano nga ba ang bumubuo sa tunay na pagkakakilanlan ng bayang ito? Sa bawat bundok at lambak, makikita ang malalawak na hagdan-hagdang taniman ng gulay, repolyo, carrots, at iba pa na siyang bumubuhay sa kabuhayan ng maraming residente. Isa rin ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng gulay sa Luzon. Ngunit bukod sa mga gulayan at malamig na klima, ano pa nga ba ang maaring matuklasan sa bayang ito? Kaya sa bidyong ito, bibisitahin natin ang ilan sa mga kilalang pasyalan sa Atok, Benguet. Last ang Eco Trail and Cabins. Napakaganda ng paligid. Happy year! Trekking din pala tayo dito. Umubulong dun sa likod. Tignan Yan, nyo. malakas sa lamig eh. Oo, malakas sa lamig Nakaubad to. Hindi giniginaw, nakaubad eh. Guys, ito na yung huling magiging ride namin ni Brad. Legit yun, walang halong biro. So, bakit ko nasabi na huling... Isang malamig na panahon dito sa Atok, Benguet. Yung tulog namin ni Brad paputol-putol dahil nga nanunuot yung lamig. Naalimpungatan kami ni Brad ng mga 1 AM. Tapos pag-check ko sa temperatura, eto na screenshot ko pa. 7 degrees. Yan. Kanyang kalamig ngayon dito sa Atok. So try namin umikot dito sa Atok, Benguet. Pasyalan natin yung mga magagandang tourist destination dito para masilip nyo din. Good morning, Nanay! Hi! Si Nanay Nita, kapag nandito tayo sa kanyang Buddha's Transient, alam na alam niya na mahilig tayo sa kape, kaya lagi siyang nagluluto ng kape. Good morning. Good afternoon. Sobrang lamig. Ayun o, Lamig nga. umuusok. Mag-iinit tayo ng pagkain. Brad, umuusok ko. Mm. Grabe. Brad, umuusok. Legit ba? Aga-aga. Aga-aga. Alam mo, toothbrush. Pag maaga, wag ganun. Wait lang po namin yung binili namin yung ulam kagabi. Kagabi. Apo. Ilagay natin sa pan. Ay, Hindi, si Brad na lang po. Ano lang, Sa kahit ano po? kawali lang po. Kawali po. Init lang po namin. Ito yung mga iinitin natin. Yan ang tinatawag na pangat. Pangat. Pangatlong init. Pangatlong init. Dahil joke lang. Kagabi lang yung binili. Hmm. Hindi kasi namin alam kung ano ang aalmusalin. Ano Kaya ba to? nag-take out na lang ito nga kami. yung pala yung gulay sa yung Ano? yempo. Lechon kawali. Yung kawali. Sarap. Dito kasi sa Buddha's Transient, sa pwesto nila, wala talaga nabibila ng mga lutong pagkain. Kailangan mo pang bumaba doon sa may Halsema Highway para makabili ng ganitong luto. So, kung gusto ninyo, pwede kayong pumili ng pwedeng lutuin dito sa Buddha's Transient. Kasi ano silang dito? Lutuan. Lutuan. Okay, basta mo yan. May pinto na Dati wala to eh. Oo. Ganda oh. Yan. Hoo! Oh, di ba? Meow, 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 meow. Dito sa Buddha's Transient, merong instant viewing deck. Guys, kung nakita niyo yung page ko, ito yung wallpaper ko doon. Yan. Ganda, no? Ganda. Grabe. Nakakalulang ganda na meron dito sa Buddha's Transient.
Patatas. Ay, nag-aani sila, no? Oo. Baba tayo dyan mamaya. Puntahan natin sila. Kuya, ano yan? Patatas? Hmm. Galing ah. Paborito ko yan. Dami mga gulay sa baba. Yung mga gulay na to, ayan, pananim nila, ano yan, nila Nanay Nita. Yung may-ari dito sa Budas Transient. Dami, Tapos no? dito sa viewing deck, makikita natin yung mga bundok ng vegetable terraces. Sa Bugyas yata to, yung part na yan. Tapos yung Mount Olis kita rin dito. Yan, sa may part. Saan yan? Ayun, ayun. Ayan. Grabe, ang lamig. Sobra. Nagdadry yung mukha namin. Yung lamig dito, ano eh, talagang ano eh, yung masakit sa balat. Gumagano, no? Parang may tumutusok. Yun din yung sabi kanina ni Nanay Nita Oo. nung nakausap namin na Iba yung lamig dito. iba yung lamig dito kasi si Nanay Nita, meron siyang mga anak sa New Zealand. So nag-i-stay din sila doon ng ilang buwan. And sinabi niya sa amin na yung lamig sa New Zealand, okay. Di ba? Mas okay Mas yung okay lamig daw yung lamig doon. doon kumpara dito. Oo. Sabi niya, matalas daw yung lamig dito sa sa Atok, Benguet. Tas yun ang Mountain Back. Kaso Yan. natatakpan siya. Yan tayo galing kahapon. Oo. Kaso walang clearing. Kaya nga, Ang kapal. natakpan. Nung mga ulap sa bundok. Palipad tayo ng drone dito para makita nila kung gaano kaganda yung view dito sa Budas Sa Transient. likod ng Budas Transient. Ah. Bukod pa yung ganda sa harap. Mm. Salamat po. Hi Tay, good morning. Yan, siya po yung asawa ni Nanay Nita, yung may-ari ng Budas Transient. Tay, sobrang nag-enjoy kami dito sa sa bahay mo. Pwede po bang bisitahin lang yung mga gulayan niyo dito? Sige po. Ay. Tay, punta lang mo dito Sige po. Ingat baka madulas ka. Alam mo naman. Baka ikaw ang madulas. Umaani sila ng patatas dito, Brad. Puntahan natin si Kuya. Ayun nailabas na yung iba. Ang dami. Yung ba ginagamit sa Sangyup? Hindi, malaki yan. Ano yan? French fries. Hello po. Hi kuya. Titingnan lang po namin ng sariwang patatas. Bebenta to kuya? Sa Baguio? Baguio. Ah. So ito pala yung mga patatas na nabibili natin sa Baguio. Yan fresh na fresh. Brad, sarap yata na itong French French fries. fries. No? Mojos. Mojos. Ayos na ayos na sa coffee shop natin. Tama. No, yung Mojos, no? Oo. Bibigyan daw tayo niyan. Bibigyan. Paano saan niya ilalagay? Yan pa. Sa motor. Sa motor. Mamasahe ka. Oo. Guys, ito naman yung mga repolyo dito. Tama, lalaki yun. Mhm. Yan. Pag kinuha nila yan, tatanggalin pa nila to. Yung mga gilid-gilid yung pinakadahon. Kasi Oo. dito na lang to, yung pinakabilog. Yan. Yung mga Nasa nabibili loob. natin sa palengke, sa supermarket. Sarap ng gulay dito kasi fresh na fresh, no? Pag sinahugan mo lang to ng Brad, Yung corn karne. beef. No, Oo. sarap yun, corn beef, tapos, mga pinaritong baboy, no? Mm-mm. Gisado. Busog ka na yan. Ayun, Brad, may natanggal. Sira na yata ito eh. Ano yan? Kunin mo, ayun. Ayun. Parang, Yan. sira. Teka. Ito yung tsura niya. Kasi may mga kulay violet, no? Mm. Parang iba yung kulay ng patatas dito, di ba? Sorry. Yung dito, repolyo. Mm-mm. Di ba sa atin yung talagang baka- puro green lang, walang violet? Baka sira. Binabakbakpan nila yan hanggang sa mapunta doon sa balat Okay. na Yung talagang lang, green. Oo, yan o. Ayan, tama. Kaya lang, bumuka yung
Taga dito ako, alam ko yan. Isa din sa pinagdadaanan ng mga farmers dito ng tatanim ng gulay sa Atok Benguet is yung andap. Yun nga po yung nagyayelo. Yung mga gulay sa sobrang lamig. Picture mo ka, Brad. Pwesto. Picture me, Brad. Okay din dito, no? 1, 2, 3, shot. Ready? 1, 2, 3. Shot, saba. Naiipit yung tiyan ko. Napakabigas. Hindi ako hinihinga sa Saba, sa ready? weather. Sa tiyan ko. 1, 2, 3. Shot. One more. 1, 2, 3. Shot. Okay. Kahinga lang. Ganda ng shot, Brad. Ah, Okay ba? tira mo. Bata, sakit. Mm. Parang hindi natin nakikita sa camera natin. Ganda, no? Ganda talaga ng camera na yan. Maganda ako. Saka maganda ka naman talaga. Sige na, mauna ka. Joke lang. Baka sumamana naman ang panahon. Marami magalit sa akin kung sinasabi ko yun. Ito yung magandang gawin dito sa Buddha's Transient pagka dyan kayo nagstay. Pwede kayong magpunta sa taniman nila. Sa Makita paalam niyo yung lang kayo kaya kay Nanay Nita. paalam kayo kay nanay o kaya kay tatay o kaya kay Ate Lourdes na namamahala dito. Pwede kayo mag-picture dito sa baba. Bukod sa yung makikita niyo yung mga gulayan, tingnan niyo naman yung view. Ganda ng view, guys. Promise. Grabe. Grabe. Pag nakita mo yung view na to, mapapapicture ka talaga ng ubod ng dami. Anli. Sobrang dami. Tapos Saan isa tayo? lang i-upload mo. Sobrang daming picture. Kasi tapos magkakamukha. isa lang yung upload mo. Saan tayo? Diba? Doon, marami. Dito puro repolyo. Yung carrots kaya nila, saan kaya nakapwesto? Pagka may nakita kang pino na dahon, doon sa labas kanina, Brad. Tara. Doon tayo mamaya. On the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. At ngayon naman, pupunta tayo sa Carrotsan. Carrots. Karotan. Yan, carrots. Carrotsan. Kaso itong mga carrots ay baby pa. Yan. Maliliit pa sila. Dito sa Buddha's Transient, malapit na rin yung mga sikat na pasyalan dito kagaya ng Mount Olis. Tapos yung Sakura Farm, pwede nyo lakarin yan. At hindi naman kayo mahihirapan dahil nga malamig yung panahon. Okay maglakad-lakad dito saka mag-jogging. Ganun yung gagawin namin ni Brad ngayon. Challenge siya sa amin na hindi kami magmumotor. Tingnan natin kung kakayanin niya. Unahin muna natin tong carrots. Alin, nasa? Ang Ay, cute, oo ah. nga, galing. Liliit. Kunin mo, pakita natin sa kanila. Ito yung mga Kanina ko pa nabunot. to tinitingnan eh. Oh. Yung maliliit na carrots, siguro reject. Ito yung pagkain ni Bugs Bunny. Bugs Bunny. Yan nyo guys, yung mga carrots dito, binunot nila. Yan. Sobrang dami. Halos lahat nung pagitan nung hilera na to, ng taniman ng mga carrots meron. Siguro ito yung naandap, no? Mm-mm. Na matay yung mga carrots. Sayang na. Oo. Sayang din yan. Ayan, lawak din ang taniman ng carrots dito. Ayan, tingnan nyo naman yung view dito, guys. Habang naglalakad lang kayo, ito yung makikita nyo tanawin. Pwesto ka na, pipicture na kita dyan. Teka, may kumakaway. Nakikita mo ba? Oo. Nasa Ayun bundok, o, no? nagsisiga oh. Oo. Pero mas mataas talaga yung Mount Timbak, oh. Timba Diba? ayun. Kaya yun yung Clear ngayon sa taas oh. Oh, kaya nga yun yung third highest mountain in Luzon. Kasi pansinin mo, di ba? Mataas na tong mga bundok na to. Yan. Pero pagdating mo dun sa Mount Timbak, Mas mataas pala mataas yun. siya. Pero tingnan mo, yung kinain natin. Ay, oo, yung Mr. Donut. Hindi! Ayun yun. Hindi, I mean, yung nakita natin yung Mr. Donut. Ayun. Ah, Hindi yung Mr. Donut. Pero doon tayo kumain, ayun, oh. parang kumain ka rin mag-isa. Mr. Donut. Hindi. Ayun, doon tayo sa may van na yun. Ayun. Oh, kasi itong kalsada na yan, yun yung Halasema Highway. Dinaanan natin kahapon. Malapit lang pala. No? Oo. Kitang-kita yan dito sa sa Buddha's Transient. Ayun lang yung bahay natin, oh. Kaya lang siya nagiging malayo kasi bago ka makarating ng ng Halasema Highway, kailangan mo pang umikot doon. Ikot-ikot. Paikot-ikot yan yung daan. Ayan, dadaanan natin yung kalsada na itong mataas. Tapos pababa na tayo ng Halasema Highway. Tapos konting right kayo, andun yung kainan.
Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all the warnings, when you wanna be loved by everyone, you get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Guys, ito nga pala yung Budas Transient, no? Tapos pwede kayo mag-park ng motor dito tapos sasakyan. And then lakad lang kayo dito ng konti. Makikita nyo naman, maraming mga Halaman. halaman. Cute. Oh, iba't ibang klaseng halaman yan. Cactus yata yan, no? Cactus ba yan? Hindi. Walang tinik eh. Oh. Kahit kasan lumingon dito, no? Mm-mm. Puro magandang tanawin na makikita mo. Kaya talagang babalik-balikan mo yung lugar na to sa Atok Benguet. Kumbaga, hindi lang matutuluyan o mapapahingahan yung magiging sadya nyo rito sa Budas Transient, kundi yung talagang marirelax kayo sa napakagandang tanawin na meron dito. Tama. Ngayon, naglalakad na kami ni Brad papunta doon sa bago daw tong tourist destination dito sa Atok. Ito yung tinatawag na Lasang Trail. Trail. Oo. Lakad lang kami ni Brad. Gaya na napagkasunduan naming dalawa. Magsusunog kami ng Taba. taba. Taba mo na kasi. Patatas. Ah, patatas yan? Oo. Patatas yan. Yan yung kanina. Yung kanina kasi walang dahon. Oo, naani na kasi. Ani na. Pero yan ang dahon ng patatas. Ayan, nililibot na namin kayo dito sa Atok Benguet pagka nag-stay kayo sa Budas Transient para alam nyo na kung ano yung lugar na mga papasyalan nyo dito. Kung ano Tama. yung mga malalapit na lugar. Oo. Ano yung Brad? Alin? Ayun. Ano tawag dyan? Dyan siguro pinupunla yung yung mga pananim dito. Yung mga gulay nila. Oo. Punla. Yan, Brad. Oh. Kita Ano mo? to? Itong puti naman. Yan yung mga Punlaan dito. din? Hindi, nicho yan. Ah. Mga yan, dyan nakalibing yung mga relatives nila. Yan. Guys, yung kulay puti na yan. So dito kasi sa Cordillera, di ba? Malalayo yung sementeryo. Kaya dyan na lang nila nililibing yung mga mahal nila sa buhay. Eh, siguro may-ari yung lupa. Oo. Hindi naman nakakainip paglakad dito. Eh. Mm. Kasi ang gaganda na nakikita mo. Oo. Mas Totoo. malamig pa. Ang Nakakahingal lang. hanggang sa mata nung nakakahinga lang. Eh, Hanggang sa mata nung nakikita mo yung berdeng-berde ng mga vegetable terraces dito sa Atok Benguet. Dito nga pala tayo sa barangay Paway. Atok Benguet. Hindi pala kanina guys, hindi nag-frost. Oo. Kasi malakas yung hangin. Hangin daw. Oo. Natunaw yung mga yelo. Oo. Pero umabot ng 7 degrees. Ganun kalamig, no? Napakalamig na nun para sa amin. Nagising nga kami ng alauna ng madaling araw. Nahirapan na kaming matulog, paikot-ikot kami sa kami. Oo, nangangatog kami. Sobrang lamig. Pag lumabas ka ng kwarto, napakalamig. Yun lang yung hirap sa ganitong sobrang lamig na lugar. Lalo na kung halimbawa, hindi naman tayo sanay sa ganito. Yung mahirap kumilos, no? Oo. Parang gusto mo lang, andun ka lang sa isang sulok, di ka nagagalaw kasi pag gumalaw ka, nag-CR ka, pagbalik mo sa higaan, grabe, mag-chill ka sa lamig, no? Oo. Ano? Lawit na, hindi lang. Magmotor na lang. Sakit pa ako. Sige. Sa bagay, medyo malayo-layo na naman yung nalakad natin, no? Malayo pa. Nakablur na tayo. Patawad. Magmotor na lang kami. So, yun. Sabi ni Brad, magmotor na lang daw kami. At medyo marami-rami na din yung na-burn namin na calories. Yung liwa-liwanag pero nagdidilim yung paningin ko. Sige, tara.
Balik tayo doon sa Budas Transient. Kunin natin sa lakbay. Tapos, ikot-ikot tayo dito. Bumotor kami. Kasi meron ako nakita ng magagandang spot, yung mga uphill. Parang gusto kong puntahan yon. Tingnan natin kung gaano kaganda yung view doon. Napasobra kami ng lakad. Ang lapit lang pala nitong Lasang sa Budas Transient. Grabe ka. Malapit na yata kami sa Mount Aulis kanina. Ito lang pala. Dito lang pala yon. Sa Miguelias sa Bahay. Buti nga mo, meron ditong lokal si ate, nakita tayo. Magandang araw po. Morning po. Dito po yung daan. Sa pababa. Sige po. So ito po yung Lasang, no? Sa baba po. Sige po. Ang ganda po ng Ganda po bahay ng niyo. house nyo. Ang ganda. Ay, ito pala yun. Sir, yung mga ano nyo dito, yung mga carrots nyo dito, tuwing kailan po ba inaani yan? Pag ganito, mga February, March. yung February, mga March. taniman namin. Usually, ilang months siya bago ano yung pagtinanim? 4 months usually. 4 months, no? Kasi napansin ko, ang lalaki na ng mga dahon. Yes. Kumpara doon sa nakita namin kanina na maliliit pa. Pero sir, nung mga nakaraang andap, napabalita po yun yung Opo. nagyelo yung mga gulay. Gulay, opo. Kumusta naman po yung mga gulay nyo dito? So far, hindi naman ganong apektuhan. Yung sa baba lang kasi doon, medyo talagang Apo. pababa. Medyo po. Grabe, paraiso ng gulay dito sa Lasang. Ang galing. So yun pala ibig sabihin ng Lasang, forest. Oo. Ito yung mismo. Kasi dito, pangkaraniwan natin makikita, more on vegetable terraces na yung mga bundok, no? So dito sa part na yan, makakita pa tayo ng mga makakapal na puno. Sa mga repolyo naman po, pag tananim siya, ilang buwan yung bago anihin? 3 months. Okay. So mas mabilis siya Mas mabilis rin po. kumpara sa carrots, no? Yes, sir. Mas mabilis talaga. Wonderful to eh. Mas mabilis kasi. Wonderball, iba-iba po bang klase ng repolyo? Opo. May scorpion, may wonderful. So ito ano pong niyan? Variant. Wonderball. Scorpio talaga yung tanim namin dito. Ano po yung Scorpio? Ito po. Ito. Scorpio po. Scorpio. So ilang variants po yung meron dito na na repolyo? Pag dito, 2 variants yung... Dati 3 eh. May rare ball, may... Pero usually, 2 na ngayon eh. 2 lang na ngayon. Usually, mga wonderful at scorpio. Ito yung Scorpio. Ba't mo sinabing Scorpio? Mas matibay kasi to pag malamig na lugar. Tapos pag aangkatin mo sa mainit, mas matibay kaysa Mas wonderful. okay pala siya. Oo. Yun guys, dami natin natututunan dito sa gulayan sa Atok Benguet. At isa yun sa mga gustong-gusto kong ginagawa yung itanong kung ano yung mga pamumuhay nila dito para na ibabahagi ko din sa inyo. Pwedeng makita yung Yan, yung mga binhi ng repolyo. repolyo. So anong variant po yung repolyo na yun, kuya? Ito, wonderful din Wonderball. So ito pala yun. Yan guys, pakita ko sa inyo yung punla. Ganyan pala yung ginagawa nila dito bago nila itanim. Opo. So itong maliliit na to, Mga kuwan pa yan, sir. Baka pwede pa yan. 2 weeks, 3 weeks, pwede nang itanim yan, sir. dito rin itatanim yan sa... Yes, sir. Dito itatanim. doon nung sasama kuwan. sa mga Kasi yun. maani na yan eh. Malapit nang maubos yan. Okay. Sakto. So ito yung papalit. to. Pwede pa to kuya. Pero reject na kasi yan. Reject na. Pag namin sa trading post. Guys, wala tingnan nyo na. dito. Reject Sa na. kanila reject na to. Pero sa atin, pwede pa Pwedeng tong pwede pa. Opo. gamitin, no? Oo, pwede pa to. Actually, malinis pwede pa. yung mga- Ba't pa reject? No. Lalo Binibenta kasi pa to sir, sa amin, pag mura na. Napakamura na pag binenta namin yan eh. 6 pesos. Wala nang Ayan. maiiwan. Kaya iniiwan na lang sa garden. Sayang kung ano lang, may lalagyan lang kami, kukunin na namin yung mga carrots na. Ano, Brad? Tayo mag-ano. Wala. Lalo Galing. pag talagang mababa yung gulay. Wala. Oo. Maraming basura dito. So, andito na tayo ngayon sa pinaka-entrance nitong Lasang. Yan. No littering, no smoking, no alcohol.
no urinating everywhere. Maraming ano dito, bawal. Talagang ano, pinipilit nila na ito ay malinis at yung ma-preserve nila na ganitong maganda. So ito yung pinakapasukan dito sa Lasang. Sa puntahan natin. Sige sir, mauna po kayo. Sir. Brad. Ang ganda sa baba. Ayun na, meron silang kinawang ano doon, no? Tawiran. Tapos dito, habang lalakad tayo, marami na sasalubong sa inyo na iba't ibang klaseng bulaklak na naggagandahan. Ito, ganda ng kulay niya, oh. Agapanthus. Ano po pangalan ng bulaklak na yan, sir? Agapanthus po, sir. Ano pa? Agapanthus. Agapanthus daw yung pangalan nito. Tapos ito naman, sir, ano naman? Ganun din? Parehas din, sir. Iba lang yung kulay. Ah, Opo. White. ito talaga white lang siya. Opo. Tapos ito yung may pagka-violet. Agapanthus, tandaan mo yung pangalan ng bulaklak, ha? Agapanthus. Kasi may test tayo pagkatapos ito. May exam tayo. May exam. Ito po, ano to? Yan po yung lemon pine or cypress na kung tawagan. Pero dito, kumbaga hindi siya yung natural na tumutubo, ano? Mayroong, ano, Opo, kasi sa iba na to, ibang lugar na galing. opo usually, pero parang naka-adapt na rin dito sa klima. Dahil sa dito, lamig, sir. no? Opo. Ganda na yung tsura niya, oh. Lasang Eco Trail and Cabins. So dito may cabins, guys, ha? Pupuntahan natin mamaya yun. Sir, so bali parang ito yung reception area. Pwede, gagawin namin kasi itong parang picnic area din. So mga upuan doon eh. So lalagyan lang natin ng mga tables. Oo, magandang Or pwesto picnic itong din, ano, opo, to, sir. lugar na to. Dating kanto, vegetable farm, pero Mm-mm. medyo napabayaan kaya kinonvert lang na ganito. Oo. Then yung mga lemons, bali Ayun, matagal may na yan, bunga sir. yung lemon, Oo. lapitan natin. Brad, ito may bunga yung lemon. Pakita 10 natin years sa na kanila. kasi mga to, sir. Itong mga lemon? 10 years na. Ah, Kasi grabe. hindi naman talaga pwede yung mga lemon sa pag malamig, sir eh. Mm. Kaya yung ginawa ko lang nun, sir, tinry ko lang nun. Mm. Way back 2014. Grabe, 10 taon na pala itong mga lemon na to. At ito Nung ay una may medyo bunga. nahirapan eh. Pero nung tumagal, naka-adapt, Mm-mm. lumaki naman So ibig siya sabihin ng- talaga pahirapan pa lang ano, magpatubo ng lemon sa Oo, malamig na pag lugar. malamig na lugar. Talagang pag sa kwanto, mainit talaga. Mm-mm. Meron tayong dadaanan dito, dalawa, gate. So dito sa kanan, Camp Yogs. Sa kaliwa, Dos Skywalk. Sa kaliwa, Ubog. Dito, Bantay. Tapos yung sa kaliwa, Manakadshi, Lasang. Basically, Oh. maglakad sa forest. Yan. Ay, yun ang ibig Trekking sabihin nun. tayo, ganun. Opo, Manakadshi lang ang ibig Lasang. sabihin nun ay Lasang, Oh. maglakad sa forest. So maglalakad tayo sa forest. Basically, sir. Tara. So, Camp Yogs tayo muna, sir. Sige. Pero tingnan nyo yung ulo nyo, sir. Medyo Ito, talagang forest na mga mabababa ito, na guys. yung mga kan. Hindi Wow. na namin kasi pinutol kasi kwan na rin eh. So guys, dito sa Lasang, yung mga puno na makikita nyo rito, mossy. So masasabi natin na mossy forest siya, oh. Dahil nga malamig yung lugar na to, makikita nyo guys yung mga lumot. Parang yung sa Mount Pulag, yung pinuntahan natin. Yan, oh. Marami ding orchids dito, sir. Oh, kasi Usually nga sa malamig, Sabang no? na namumulaklak. Ano yun, mga wild orchids yan? Yes, sir. Wild orchids. sir. Oh, ito. Mga wild orchids. Sir. Ano, wild orchids to. Opo. Tumutubo dito. Dahil nga sobrang lamig ng lugar. Opo, sir. Refreshing yung lugar na to, Brad, no? Mag-enjoy talaga kayo. Sir Brad, natahimik na kasi picture ng picture eh. Ang ganda dun sa lugar. Oo. Opo. Pagka nature lover ka talaga, Nature ma-appreciate lover, mo yung opo. lugar na to, Opo, guys. mga kwan. Kasi imaginein mo dito sa Atok, Benguet, ang karaniwan nyo ng makikitang tanawin dito is vegetable Vegetable farm o farm. yung mga vegetable terraces. Yes, sir. Bihira na kayo makakita rito ng ganitong kakapal na mga puno dahil nga yung bundok ay inalis yung mga puno kasi nga alas silang mapagtataniman ng mga gulay. So dito meron silang na-preserve na gubat. Wow, ganda. So ito naman po yung wood cabin dito sa Lasang. So kuya, Yan po. ituro nyo naman po kami dyan para makita ng Po yung mga ating subscriber wood natin. cabin. So, double deck siya. So, yung maximum niya pwede 4 to 5. So, yung just in case na 5, yung isa pwedeng dito, Dito. sa side. Opo. Mag-extra Kasi bed na may lang. extra naman po kami Ah. binibigay sa. Yan po. Pakita ko sa inyo guys yung yes, loob. yes.
O, di ba? Nature na nature yung datingan pag nandito kayo. Kahoy lahat Bukas yan, natin sir. yung ilaw natin para makita nyo. Di ba? Kahoy na kahoy yung higaan nyo. Tapos ito ang maganda. Habang nakahiga kayo rito, Yes, sir. gano'n kayong view May views yan. ng mga puno, oh. Yung mga mossy tree. Yung mga napapanood natin sa movie, sa ibang bansa, na gumagawa sila ng mga ganitong bahay sa kagubatan, dito sa Lasang, ma-experience nyo yan, guys. So, ulitin ko, double deck. Dito kasya ang dalawa. Doon, siguro isa. Isa, sir. Pero mga bata, pwede dalawa. Pwede dalawa, ano. Tapos, dito, Pwede extra yan. bed. Opo, may Pwede extra kayo bed rito. po kami. Eh yun, syempre, maganda yung room. Ang tanong, magkano Yes, sir. naman po yung rent dito for Ang wood overnight? cabin namin, sir, is 3.5. Good for 4 na po yan, sir. Okay. 3 to 4 packs. Eh kung halimbawa po, 2 packs lang. 2 packs. Yung pag 2 packs, sir, meron po tayong stone cabin. Ah, ito, yung stone Specifically cabin. for 2 packs po yun, sir. So magkano naman po dun sa stone cabin? Yung stone cabin po natin is 2.5 po. 2,500 500, naman. yes, sir. So sa ngayon po, What's dalawa your- pa lang yung, pwedeng tulugan dito, ano? Yes, sir. For... Itong wood cabin, Yes, sir. saka itong Stone cabin. stone cabin. Sige po. Wow. Ito pala yung dine-in area natin, sir. Kainan, no? Ang dine-in natin. Wow. Grabe guys, sana. Papuntahan nyo to. Bagong-bago pa lang tong spot na to dito sa Atok, Benguet. Lasang. Oh, mosi. Laboy. Ganda. Ingat ka lang dito, baka may ulo mo. Yan o guys, tinan nyo naman yung view dito. Forest talaga. Ito naman yung stone cabin nila dito. Kaso, hindi nga nadala ni Kuya yung susi. Kaya hindi natin mapasok. Oo. Pero ipapakita ko na sa inyo, ito yung pinakaloob ng stone cabin nila dito. So, good for couple. Yes, sir. Yan. Opo. Ang pagkakaiba lang nito, wala siyang window, kagaya nun sa Opo. sa isa na wood cabin. So, ito yung kitchen dito. Opo, sir. Tapos, mayroon pang fireplace. Opo, sir. Yan. Dito kayo pwedeng magluto. Meron ng kalan dito. Tapos ito yung fireplace nila. Yan. Para habang nagluluto kayo dito, bukod sa nakaharap kayo sa apoy, mainit, no? Mainit. Opo. Mainit yung klima. So, yun yung CR Ito yung natin, CR nila. Opo, sir. Yan, tingnan natin yung CR. Kasi isa to sa mga mahalaga eh. Opo, sir. Importante to, sir. Oo. Opo, sir. Yan, sir. Ay, ang ganda ng CR. May hot shower pa. May water heater pa. O, di ba? Okay yung CR nila dito, ah. Yan guys, tingnan nyo naman. O, lakasin ng tubig, oh. Buo yung flash. O. All goods lahat. Siyempre, dahil nga malamig, makakaligo kayo kasi may water heater. Ganda pa ng disenyo nung ano nila. Nung CR. Tiyan mo, mula sa taas hanggang baba. No? Di ba, Brad? Mas maganda yung CR nito kaysa Parang- CR natin. Parang gusto mo na yata ditong tumira. Tapos dito, sir, meron pa ako nakikita na hagdan. Opo. Ano po ang meron dito? So, table din. Kung gusto nyo magkape doon nga. Tapos sabi ni ma'am, pwede rin po, sir. Tambayan. Kung mga... Tara, punta tayo dito, Brad. Sige, sir. Ito yung sa baba, ano? Opo. Tapos ito yung sa taas. Parang mas okay dito sa taas. Wow. Yan guys, so naka-ready na yung ano nyo. Chairs and table. Kayo na lang ang iniintay dito. Oh, di ba? Brad, ganda, no? Oh. Yan, enjoy na enjoy si Brad, oh. Yan, oh. Marinig mo dito mga ibon. Yeah, po, sir. Tahimik na tahimik. May unggoy po ba dito? Ay, wala po, ma'am. Wala. Ang, Wala pong ang naghahanap ka ng unggoy, ah. Bukod sa ibon. wala Kasi po. pagka forest, di ba karamihan? Wala na. Pag dito kasi medyo Malamig, mahirapan sila dito. Mahirapan mo. Oo. Wala pa naman silang dalang jacket. Diba? Ang ganda ng pwesto na. Tapos yung upuan nila, oh, ganda. Inukit na kahoy. Oh, di ba? Yan kayo upo. Yan kayo magpapainit, magkukwentuhan, no? Opo, sir. Oh, syempre naman kailangan wag magkakalat. Mapanatili natin yung kalinisan dito. Ay, picturan. Opo, sir. Ganda, oh. Ganda ng pagkakagawa. So, pwede tayo sa baba, pwede dito, sir. Mhm. Opo. So, dalawang ruta, sir. Ground level, then medyo sa elevated pathway tayo. Dito tayo siguro sa taas. Taas na lang, sir. Oo. So ito, anong pangalan nito, sir? Itong parang Yung- tulay na to. Ano po, sir?
Ito po, ano po? Ito po sir, ito po yung DOS Skywalk. DOS Skywalk. Yes sir. Opo. So yan. Pero hindi pa siya 100 finished, pero pwede pa sir. Pwede na tong daanan. Opo sir. Oo. Pag So, mga bata lang, medyo strict lang kami sir. Pag mga 12 years old in below. Alalayin ano. Opo. Hindi pa tapos, may mga pan pa dyan sir. Lalagyan pa ng harang May dito mga extension fiber. pa. Opo sir. Ganda oh. DOS Skywalk tayo sir. Yan, may nakasulat dito. DOS Skywalk. Uy, nakakalula din pala. Hindi siya kanong kataasan sir. Ayun oh. And then yung mga cypress natin. Mm-mm. Opo. Kasi pag kwan yan, balak namin gawing mga lagyan ng lights. So yun yung target. Pagka dito. gabi, ganda niyan ano. Yes, sir. Kaya nagkuhan kami dito ng elevated pathway para pag medyo to lumaki na to, Mm-mm. mas may view. Ganda niyang Opo. tingnan oh. Mas maganda. Meron pa dyan kuya? Opo sir, pa-trekking na po dyan banda sir. Yan po yung ubog natin sir. Ubog. Opo. So, Baba tayo dito. Ano po ibig sabihin ng ubog? yan. Yes sir. Meron dito tayong English translation. So, Ano po yan? Sapa? Ay. It's a local native Opo, term eh. that literally translates to spring. Spring! matagal na to sir. Actually, dati doon lang banda siya pero pinalawak lang namin. Mm-mm. Kasi yung demand. Kaya, tapos malakas din yung kanang tubig. Kaya, Baka may ano dyan, sir. Baka may gasolina na dyan. Baka may Wala yan. pwedeng ano dyan, diesel. Pero hindi naman siya binabahayan ng lamok, ganun. wala naman. Wala naman. Hindi siya nagiging stagnant, no? Wala po, sir. So, Tapos, saan close to tumadalo yan dito? Dito, sir. Diretso na po dyan. Ah, Pababa, yun. doon na po. Ayun, tumutulo. Yan yung overflow niya. So, ito na yung exit. Kailangan nating mag-trek. Medyo mataas-taas din to, Para talaga tayong nagte-trek ng Mount Pulag. Nagsimula to mga way back 2020, sir. Doon nagsimula. Pandemic. So, it took almost 4.5 years. Bago nyo ma-develop talaga. Yes, no? sir. Kasi yung mga tanim dito, hindi lang isang taon 3 Apo. taon, 4 na taon. Yung lemon doon, 10 years na yun. Grabe nga, di ba? 10 years. Opo. Tagal na. Cypress doon, 4 to 5 years. Native, Yung mga kalangin. mentaryalis dito, hirap yata dalhin, No, sir? Talagang kailangan buhatin talaga, sir. Oo. Opo. Siyempre, walang kalsada kasi, sir. Kaya nga. Opo. Doon pa lang sa labor, no? O Opo, kailan sir. din ang nag-aano niyan? Kami din lang kung Magkakapatid. minsan, nangungontrata na lang po. Mm-mm. So naibahagi ko na sa inyo itong Lasang dito po sa Atok Benguet. Ito yung pinakabagong tourist destination na pwede nyong bisitahin din. Bukod doon sa mga Mount Olis, Sakura Farm na talagang sikat na dito, Northern no? Blossom. So hello, good day. So inimbintan kayo na pumunta dito sa Lasang, Eco Trails and Cabins. Sa mga nature lovers dyan, bagay na bagay sa inyo to, sir. Ay, mga ma'am, sir. So sir, paano po kayo makakontakt? Meron po ba kayong Facebook page? Sir, so bali yung Facebook natin, check nyo lang yung Lasang Eco Trails and Cabins. Pwede nyo i-search sa Google, sa Facebook, andun. So, yung number ko is 0956-634-6685. Barangay Paway din po ba to, sir? Yes, sir. Barangay Paway. Yun, kompletong address, Barangay Paway, Atok Benguet, Lasang Eco Trail and Cabins. Yun, sir, maraming salamat po. Thank you. Thank you for coming. sir. Thank you, sir, ma'am. Tingnan nyo naman guys yung view dito sa Lasang. Pakaganda. Yung mga kabundukan pala na yan pala yung Madaymen, yung pinuntahan natin. Parte pa din ng probinsya ng Benguet. And sir, nakalimutan ko palang itanong, magkano nga po pala yung entrance fee dito sa Lasang? Yes, sir. So, ang entrance fee po natin dito sa Lasang, 100. So pag taga-Atok po, may 20% discount, so 80. And mga PWD senior, same 80 pesos po. Yun. So 5 years old and below, libre po. Yun. Yun, napagmotor ulit. Napagod na si Brad kalalakad. So ngayon, yan.
Maglilibot naman tayo ngayon dito na gamit yung motor. So hindi lang natupad yung challenge namin ni Brad na iikutin yung mga tourist spot dito sa Atok Benguet na maglalakad lang. Maglalakad. Hindi pala kaya. Hindi pala kaya. So eto yung yung tawag dito, yung pinuntahan natin kanina, Yung lasang. Lasang. Guys, ang ganda dyan. Ang mabait pa ng mga nung may-ari. Sana makabisita rin kayo. Ayan yung landmark ko pag nakita nyo yung kulay blue na bubong bago kayo umakyat ng Buddha's Transient. Okay, so yan, meron daw coffee shop dito. Doon sa may mataas sa bundok na yan, pupunta tayo. Pero hindi naman siguro ganun kataas dyan, kagaya sa Mount Timbang. Ano nga ba pangalan ng coffee shop? Tagaw Cafe. Tagaw Cafe. Baka dito, makita natin sa signage. Meron dyan. Tamang Sakura, Sigil, Casa, Side Play. Ayun, Tapaw. Tapaw. Tapaw Cafe. Ayan, dito daw. Ay. Okay, tarpat. Yung dadaanan natin dito. Kung may lakad pala natin to lawit dila mo. Lawit dila mo. Lawit dila natin. Ay, Bitak yung takindaan. Hay! Yan, ingat lang tayo dito kasi tarpat. Kailangan balanse tayo kasi baka mag-water tayo. Sementado naman siya kaya okay lang. Balanse lang talaga. Lamig sa mata ng lugar na to, no? Maganda dito. Alam mo yung laro na Farmville. Farmville, Di ba? Parang ganun yung lugar na to. Meron ako nun. Ito yung yung real realidad. Realidad ng Farmville. Yung mga totohanan na Farmville. Meron ako nun. Ilalaro ko yun. Makikita mo ito. Ano to? Pechay ba to? Repolyo ulit? Repolyo ulit. Parang pechay May pagkakahawig yung pechay at repolyo. Pag hindi pa lumalabas yung bunga niya sa loob. Oo. Dito Bukas ng pechay. may transient din, Diba? Embayan Transient House. Bayan. Ayun siguro yan. Yung taas, yung kulay orange. Kahit liblib yung lugar nila, meron silang magaganda sasakyan, diba? Oo. Nakakamanga. Masisipag kasi yung mga taga dito. Wow. Imagine mo paano sila nakakagawa ng ganyan, no? Parang siguro gawin yan. Di ba nga sabi ng mga locals na nakausap natin na yan daw ang gumawa pa yung mga ninuno nila. Tapos minana na lang. Kumbaga nakamulatan nila na ganyan. Tinutuloy na lang yung nasa na yan yung kultura ba. Kung paano yung pamamaraan ng pagkatanim nila dito ng gulay sa bundok. Ayan. Yung Tapaw Cafe. Dito, sa kanan pala. Hi! Ang popular ng mga pisngi nyo, no? Marunong kayo magtagalog? Ha? Ang popular ng pisngi nyo. Patingin nyo ng pisngi dito. Dito ang pula. Dito, Kasi, pula. Pula? Oo, dito. Bakit? Malamig? Patingin nyo ng pisngi mo. Lapit ka. Titignan ko. Yung pisngi dito. Ganda. Up here. Mabait na mga locals dito. Aray ko, saan yung Tapaw dito? Ito ba yung orange? Ano pa? Ako doon tuloy. Ate, pwede magtanong? Saan yung Tapaw Cafe? Yung ba yung sa taas? Okay. Salamat. Ang ganda ng mga mukha ng mga igurot, no? Hi! Hello. Nakapunta. Saan ba daan? Pa-parking tayo. Saan parking? Bahay na yan. Ito Dito lang. parking. Tara, park muna tayo dito.
Iniwan mo na namin yung motor dun sa parking para makapaglakad dito. Gusto sana namin dalhin yung motor, iakyat doon, kaso hindi kaya, may hagdan. Kaya papipilitan kami na maglakad, paakyat doon. Ayun yung Tapaw, Taas. sa taas ng bundok. Diba? Kakaiba yung coffee shop dito. Kailangan mo munang mag-trek bago tayo makarating doon. Nagtitrekking din pala tayo dito. May umubulong doon sa likod. Alam mo, nakaligtas ka na ha? Uy, mahaba-haba. Brad, maganda view. Oh. Oh, nasa kalahati pa lang tayo. O, di ba? Taas natin. Para makita nila. Di ba? Ayun na yung nakikita natin dito. Oh, Brad. Ano, hingal ka na? Tara. Bersado na ituhod ko ah. Tanawin dito. Taniman din ng mga gulay. Carrot saka repolyo rin yung paninim nila dito. Tingnan mo yung view sa likod ah. Wow. Yun yata yung Kahit saan ka magpunta, maganda eh. Oo, yung bundok na nakita natin kanina doon sa sa Budas. Ito guys, dito, kitang-kita rin natin yung carrots. Ayan, Kailan tayo nakakita niyan? Na. Diba? Ang galing, ang cute. Diba? Ganda. Malapit ng anihin yan. Ang laki na Mm-mm. Tira mo. Baba ng ulap. Parang sarado yata. Totoo ba? Oo. Yeah. Lah. Sarado yata. Tayo na magbukas, tayo na magtimpla. Mahirap maglakad. Ito na tayo eh. Ayan. Ito na yung bahay na nakikita natin kanina eh. Yan, Tapaw Cafe. Private property. Closed for day tour. Dito na tayo. Yan o. Tapaw Cafe. Kaso, May tuwalya. walang tao. Pero ang ganda ng ang ganda ng bahay, no? Oo. Kahoy. May tuwalya eh. Gawa sa kahoy. Tas ito. Ito yung nakita nating nipahat. Oo, mga pananim. Ito yun, yung cabin. Wow. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ayun na. Yan. Ay, ano po? Pwede po pong magkape? Dito po ba yung Tapaw Cafe? Andun po pa ang kapihan. Saan po? Saan po gawin? Ayan o. Yun yung kapihan. No? Pagbaba niyo yun. Ay, nakikita niyo yung may bakal-bakal na. Ay, ito. Opo. Doon Sorry po ba? po. Ay, bababa pa kami doon. O, sige Sorry po. Pasensya na po ah. Salamat po. Okay. Kasi. Kasi Oo, yun, may- Tapaw Cafe. Dito. Dito pala. Sorry po. ang Ay, buong- pero ano to? Burton's Burton's Cabin. Cabin, England. Englandad. Atok Benguet. Ikaw naman eh, paglabas ni ate, pwede pong magkape. Hindi mo man natin kung yan ba yung kape. Binigla mo naman si ate. Sorry po. Baka mamaya isagot sa'yo na, sige dito ka na magkape. May kasi, sulat. Tapaw Cafe. So, Ay, ito akala namin pala. talaga yun na yun. Ito, di ko sure kung bukas. Ay, close, Brad. Sige, baba ka. Baba ka, tinan mo. Close, may nakita ako. Ito na tayo sa Tapaw Cafe. We are Pero, closed. sorry, we're close. Ay, sarado Yun po. lang. Ay, ganun po ba? Sayang. Nagbili po ng Pero ito yung Tapaw Cafe, oh. Kaso na-tiyempohan lang natin na sarado. Sayang po. Ganda pa naman dito. Kayo po yung may-ari ng Tapaw Cafe.
Ay, yung anak niyo po. Sayang oh. Ah, Ayan, ito yung ano, pagpupunta kayo dito sa Atok Benguet. Yan, ito po yung Tapaw Cafe. Ang ganda rito. Ang ganda ng view. Kaya lang, natsyempohan lang natin ha. sarado. Sarado. Sayang. Pero ano dito, oh, marirelax din kayo sa lugar na to dahil tinan nyo naman yung view. Eh, dami mga nakapit siyang tent, oh. Oo nga. Dami. Diba? Oo. So, ibig sabihin, marami din palang ano dito. Mga tourist na Alam ko na Dito saan tayo nag-stay. magkakape. saan? Heights Place. Heights Place tayo, Mm. Sakura Farm. Tara, Tara. tara tayo doon. Tay, Sige po, Tay. Nay, salamat po. thank you po. Aba, May salamat. daan po ba dito pababa? Doon sa may parking po, doon, bababa. Doon po, ayun, sa may taan. Tara, dyan na lang tayo. Salamat po. Salamat po. Sayang, no? Ganda pa naman nga. Yo. Ano ba yan? Pasok mo yung pamo. Pasok mo na lang. Bakit legs ko? Buta na may may konting padding. Kakasya ba tayo dito? Ay, may gilid. May gilid, may hintuan pala. Buti na lang. May mga ano naman pala. Buti na, sumisempo tayo sa mga ganun. Oo, meron naman palang mga hintuan. Ay. Brad, huwag kang malikot. Hindi ako malikot. Baka mapunta tayo sa mga pananim. Pulutin tayo sa mga gulayan. Diretso kain. Ala. Okay, dito na ulit tayo sa magandang kalsada. Nakalabas na tayo sa wakas. Wakas. Medyo kinabahan si Brad ng konting-konti lang naman. Kapraso. Ito naman yung daan papunta doon sa Sakura Park, saka sa Mount Olis. Una yung dadaanan yung Sakura Park o yung Heights Place, tama ba Brad? Heights Place. Oo. Tama. Bago yung Mount Olis, kasi yung Mount Olis kailangan nyo pang magmotor paakyat. Sakura Park. Ay, may mga ano naman dito, Dining. may mga signage, hindi kayo maliligaw. Kami lang yung naliligaw. Yan. Tayo sa kaliwa. Yan. Sakura Flower Park, Heights Place and Restaurant. Ayan. Yan. Ayun yung mga sakura nila. Ayun o, yakta mo yung mga ano na yan. Sa taas? Oh, yan. Yung mga yan pala puno na yan. Ayan yung mga sakura tree. So dito, para din siyang northern blossom. Kasi may mga bulaklak. Yun sa baba. Labas. Sa labas. Sige, para mas Maganda malapit. view dito sa labas. Apa, sige. Wow, dito na nga. O, pili ka. Dito? Ito, open. O yung may bubong na halaman? Nakikita ba yung view dyan? Kita naman. Pag ganun. Ito pag ganyan. Sige. Dito tayo. Tara na tayo. Yan. Ito medyo open pa. So, lumipat kami ng upuan. Di ba kanina nandun kami sa may ilalim ng halamanan? Oo. Hindi namin kinaya. Ang lamig pala doon. Oo. Kaya lumipat kami dito sa may direct yung araw. Ayun. Yes. Yan. Para malabanan yung lamig. Para tayong nasa harap ng fireplace. Kapag ka ganito, yung may sikat ng araw, yung temperatura, naghahalo yung init at lamig. May kontra sa lamig. Tapos, ang in-order namin ay sinigang na Baboy. baboy. Tapos, isang kape at isang lemonade. Yan. Marami kayong pwedeng pagpilian dito ng mga pagkain sa restaurant Heights ng Place. Heights Place or yung Sakura Park. Masarap yung pagkain dito guys. Nakailang kain. Oo. Dati bulalo, pero ngayon, sinigang naman yung pinili.
Guys, sa sobrang lamig dito sa Atok Benguet, yung CD nila oh, nagpo-frozen. Diba? Oh. Ayun oh. Galing sa freezer yan. Galing ba sa freezer? Binigay ko. Malin. Hmm. Sarap ba? Sarap. Ngayon ay papunta na kami ng Mount Olive. Yan. Siyempre kapag ka nasa Atok Benguet ka at mamamasyal ka, hindi mo pwedeng palampasin talaga itong Mount Olis. Dahil ito yung talagang ano dito eh, may magandang scenery. May paparating daw Brad, gilid tayo. Sana matiyempo natin yung sunset. At tabi muna tayo dito. Yan. Okay na. Sa taas po. Yan. Yo. Ayan, tarik. Tarik talaga dito, di ba? Kaya lang, pagka nakabakarate ka, matatakot ka talaga. Woo! Taas talaga dito sa Mount Olis, pero kaya-kaya naman. Pero habang umakyat ka naman, nakikita mo naman yung ganda ng view. Oo. Oh, tapos unti-unti pang ano, binabalot ng fog yung paligid. Bakod na guys. May nabag. Ayan. Yeah. Tire pad yung dadaanan nyo dito guys ha. Pero kaya-kaya. Kahit naka 4 wheels kayo. Goods na goods. Ayan. Buti na lang Sa malakas idol. yung camera. Yun o si Idol oh. Wow. Ito nga pala ha, ang ninja ng Atok Benguet. Makikita nyo yan dito sa ano, sa Mount Olis. Sige mamaya, ano lang kami magbablog lang kami ha. Sige, sige. Yeah. Yun, solid yun. Saan kaya tayo pwede mag-park? Dito. Dito na tayo mag-park. Okay. Guys, dito na tayo. Kailangan nating umakyat or mag-trek doon. Pero maiksi lang naman to, no? Oo. Baka mga nasa 2 to 3 minutes lang kung dire-diretso kayo doon. Pero syempre magpi-picture kayo kasi may mga spot dyan na pwede nyo munang hintuan bago nyo puntahan yung pinaka-peak. And habang dito naglalakad kayo, yan, tinan nyo. Yung view, syempre malawak na vegetable farm o yung hagdan-hagdan na taniman ng mga gulay dito. Wow. Ang ganda pa rin ng mga bulaklak dito. Oh. Para Mukha ano sa ano, Northern Blossom, no? Oo. Uy, Diyos ko, hiningala naman ako. Ay. Brad, mauna ka na nga, Brad. Napahawa ka na naman sa bakal. Ganda ng view. Hawa ka sa akin. Hingal lang si Brad. Kinakaladkad ko na eh. Dito sa Mount Olis, meron designated area na kung saan pwede kayo mag-pitch ng tent. Ang kagaya ng mga nakasabay natin dito. Kaso, sobrang lamig. Kailangan malakas kayo sa malamig talaga. Nakalima. Kagaya nito, oh. Tinan Yan, nyo. malakas sa lamig eh. Oo, malakas sa lamig Nakaubad to. Hindi giniginaw, nakaubad eh. Hindi naman, di ba? Yan, dati, nung unang pumunta kami rito, wala pa itong ano, statue na niligay nila. Okay, ready? Maklik mo ba yan? Kaya yan, sige, go. Baka pugot ang ulo, ha? Ready? 1, 2, 3. Isa lang, Brad. okay na. Ang lalakas nila para mag-tent dito, no? Oo. Samantalang tayo, kwarto na yun. Semento. Yun na nga eh. Lamig pa. Oo. Meron talagang mga tao na kayang-kaya nila yung malamig na, ano, sobrang lamig na temperatura. Oo. Kaya nila mag-tent. Malapit na tayo sa peak. Oh. Hilahin mo, Brad. Sige, kapit. Lakasan mo. Yeah.
Yun. Oh, Brad, wala nang view. Ang clearing. Brad, yan mo yung view. Ano, kaya pa ba? The view. The view is Guys, something look at the like... view. Oh, di ba? Nasa tabi na naman kami ng ulap. Sobrang ganda, guys. Tara. Hila, hila. Hila. Hila, Brad. Hila pa. Alrighty. Grabe. Walang clearing. Sa tuwing tayo pupunta rito sa Mount Olis, ganito. Walang clearing. Pero kita yung vegetable terraces dito sa baba. Siguro kung maaga tayo kanina. Ayan o. O, diba? Ha! Pero dito kaganda ng view. Ay, maganda view talaga dyan. Oh. Mount Olis. Tapos dito may nakasulat na. Saan mo, Brad? You are now standing at Mount Olis. Summit 7,900 feet. Above sea level. Above sea level. So ganun kataas yung kinakalagyan natin ngayon dito sa Mount Olis. At isa ito sa mga matataas na bundok matatagpuan nyo o mapupuntahan dito po sa parte ng Atok Benguet. Bukod dun sa Mount Timbak. Makapal ng barado pa. Yan o. Sobrang kapal na ng bag. Dito talaga may enjoy nyo yung 360 degrees na tanawin. Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. Guys, gagawin kami dun sa dulo, dito sa Mount Olis. Kasi kanina nagpapalipad ako ng drone, nakita ko ng Sea of Clouds. Natsyempohan namin ni Brad. Ang Sea of Clouds. Kaya pumunta tayo doon. Dito pa lang, kitang-kita na natin. Doon tayo magpapalipad ng drone. Para mas makita natin yung mas malupit na view. Wow, guys, tignan ninyo, napakaganda dito. Ito yung legit na Sea of Clouds. May camera ha. Meron pa sa buhay. Grabe, ang ganda ng view. Hi po. Hello, sir. May mga din dito, nakatambay. Enjoy na enjoy sila sa tanawin. Woo! Grabe, solid guys, Ganda. Kitang-kita natin yung dito, Sea of Clouds. Para tayong makit ng Mount Pulag kapag andito tayo sa Mount Olis. So, kahit hindi natin natsyempohan yung sunset, yan naman guys, maladagat na ulap yung nakikita natin dito. .07 and ang weather ngayon dito ay ito, 11 degrees. Yan guys. Grabe ay. Ayan, 11 degrees. At mamaya, bababa pa yan. 9. Kasi kagabi, madaling araw, 7. So 9, yan, 9, dito. 10, 9. Yan. Yan yung magiging klima. 10, 9. Magiging temperatura namin ngayon. Kasi matutulog kami ni Brad ulit sa Budas Transient. Then bukas, uuwi na kami Uwi na ng kami. Bulacan. So dito na ulit kami magpapahinga sa Atok Benguet. At yun, tatambay-tambay muna kami dito ni Brad. Usap-usap muna kami. Yan, habang Papahamog. papahamog, magpapasakit. Kapag bibisita kayo dito sa Atok Benguet, huwag niyong palalampasin na hindi mabisita ang Mount Olis. Napaka-epic ng tanawin dito sa spot na to dito sa Atok Benguet.
Jacket na makapal. Quality. Yun, jacket na makapal talaga ang kailangan ninyo. So ngayon, tatambay muna kami ni Brad dito kasi meron kaming pag-uusapan ni Brad na gusto rin naming ibahagi sa inyo. Okay? So, simulan na natin to. Baka nakabahan ka. Kinakabahan ako sa pinag-uusapan. Guys, ito na yung huling magiging ride namin ni Brad. Legit yun, walang halong biro. So, bakit ko nasabi na huling biyahe na namin ni Brad? Gusto kong si Brad na ang magsabi sa inyo kung bakit. Naiiyak na nga ako eh. Ikaw na magsabi. Yan, gusto kong ano yung pagkakataon na to na sabihin sa inyo na si Brad ay mag-a-abroad. Kaya kung napansin ninyo, sinama ko na siya sa mga biyahe ko. Pinilit namin na makabiyahe siya sa Bicol. Kasi nga, yun na may ticket na siya, may date na ng pag-alis niya. At ngayon, kaya siya nakasama sa akin ulit ng 3 biyahe dahil nga nag-resign na siya sa trabaho. So yun, nakakalungkot. Kasi mamimiss ko siya. Hindi ako ready dito, di mo naman sinabi sa mo. Gusto ko lang ding maging transparent sa inyo na alam ko marami nakagusto sa inyo. Nakagusto sa inyo ng mga nagawa namin content, yung mga kulitan namin. Sorry kasi hindi ko na siya makakasama ulit. Ako na ulit yung magbablog, mag-isa, kasama yung mga tropa. Gusto ko sana siya kaso syempre meron siyang gustong tropa rin na pangarap. Pasensya na kasi nagkaroon ako ng ano ba tawag doon? Nagkaroon ka ng Na ibang ng desisyon. Ayan, nagkaroon ako ng ibang desisyon na ayun nga, mag-work abroad. At ito na yung hindi naman siguro huling pagmumotor. Babalik naman ako eh. Pero baka matagalan. Ayan, ganun. Sa lahat ng mga nanood ng vlog natin mula episode 1, episode 2 hanggang nakarating tayo dito ng Mount Olis, no? Maraming salamat sa inyong lahat at yun. Ano ba? Yan Brad, basta mag-iingat ka palagi. Sana matupad mo yung mga pangarap mo. Alam mo naman, nandito lang ako palagi. Kayang unawain hanggang yung mga gusto mo. Makasuporta lang din sa'yo. So yun, sana pagbalik mo, yun, ride pa rin tayo. Siyempre naman. At kung mainip ka doon at talagang hindi mo kinaya yung homesick, uwi ka dito. O, ride na lang tayo, di ba? Sige na. Ikaw din natandaan. Keep safe. Ride safe. God bless. Ang ganda ng Pilipinas. Magmotor lang tayo.